Hello. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Happy New Year po. Ito po yung first face-to-face service natin for this year. Ano po. So, I believe marami pa rin pong on their way papunta dito sa ating chapel, and hopefully makasama po natin sila maya-maya rin po. So, siguro po, while we are waiting for the others, we can slowly start. So, again, good morning po sa inyong lahat. Nawa, yung break po during the holidays has given us the time to, rest, recharge, and reconnect with our families. Yung iba umuwi po ng province. And also sa mga relatives, friends, and of course, more time to have quality time and quiet time with our Lord. So, I hope everyone was able to, magmuni-muni during that time na mostly holidays tayo, wala tayong pasok sa work and also sa school. So, basahin po natin ang atin pong call to worship na manggagaling po sa Psalm 113. Praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits with the princess of his people. He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. Let us pray. Lord Father, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Lord, sa lumipas na holidays, Lord God, na nagkaroon po kami ng time to rest, reconnect, and recharge, Panginoon, at magkaroon ng mas maraming time na makausap, makaniig kayo, Panginoon. Lord, as we begin 2024 with this first worship service, Panginoon, kayo nawa ang aming maitaas, mapapurihan sa bawat gawain namin, Panginoon. Naway buksan niyo po ang aming puso't isipan nang sa gayon, ang lahat po ng mga salita na maririnig namin na ibababa sa amin ng aming pastor ay maintindihan namin, Panginoon, maisa puso, maisa buhay, at amin pong ma-share sa mga tao na nangangailangang makarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, guide our brethren, Panginoon, ang mga kapatid namin na bumabiyahe po patungo dito sa aming chapel, Panginoon. Naway gabayan niyo sila nang makarating sila ng ligtas at payapa dito po sa aming chapel, Lord God, at makasama namin sa pagpupuri sa iyo. Bless, Lord, all the leaders sa araw na ito, Panginoon, ng aming pastor pong sa paglilid sa aming worship songs, Lord God, kay Pastor Kit sa pagbababa po ng inyong mga salita, Lord God, sa aming music team, Panginoon, technical team na patuloy po na nag-aasikaso sa pagpe-prepare para maging mas maayos po ang flow ng aming pananambahan. Panginoon, inaalay po namin ang buong araw na ito sa inyo, Lord God. Kayo po ang aming itinataas at pupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating papuri ng mga pag-aawitan sa pangunguna po ng ating pastor pong. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay mag-alay ng mga awiting pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga himno. Unahin po natin yung How Great Thou Art. Tayo po ay tumayo. Someone
display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God
ating Diyos. Kailangan natin siya bawat oras, bawat minuto. Awitin po natin, I need thee every hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Sunod po natin yung Holy Spirit, faithful guide. Holy Spirit, faithful guide, ever near the
sing Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, giving allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. No other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow
Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin na patuloy ka malugod sa aming pananambahan, lalo na sa mga nalalabing oras po, Panginoon. Ihanda niyo po kami mga puso upang ikaw ang madakila namin, ikaw ang makita, marinig namin, Panginoon. Basbasan niyo po kami lahat, lalo ang maghahayag na iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po ay taos pusong nagbibigay ng papuri sa inyo dahil sa panibago na naman pong taon na ipinagkaloob niyo sa amin. Alam po namin na anuman ang aming sasalubungin na harapin, mararanasan sa taong ito ang inyong presensya, ang patuloy na nariyan. Wala nang ibang kamay o presensya ang talagang pagpapatuloy na hindi kami iiwan at hindi magbabago. Nawa, O Diyos, ang aming naranasang kabutihan ninyo nung mga nakaraang buwan o taon, O Diyos, mas lalo pa namin makita sa mga taon. O Diyos, hindi dahil sa nagkulang kayo, kundi dahil sa kami, Panginoon, ang hindi buo ang pagkilala sa inyo, na madalas sa aming lakad, sa aming buhay bilang Kristiyano, hindi namin ma-recognize ng buo, Panginoon, ang inyong pagkilos. Hindi namin maunawaan, O Diyos. At inaamin namin, Panginoon, na sa kahinaan ito, O Diyos, sa kakulangan ito, nangangailangan kami ng iyong paggabay. Nangangailangan kami ng inyong pagpapala, pang mabuksan ang aming puso't isipan, na narang kayo para sa amin sa lahat ng pagkakataon. At simula pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang katiyakan na ito, na kayo ang aming kasama sa panghabang buhay. O Diyos, salamat din po sa patuloy niyong pagbago sa amin, pagbabago sa amin, pagkilos niyo sa aming mga buhay, na kung saan, Panginoon, mas nakikita namin na may kahulugan ang aming buhay at ang mundo sa aming paligid. Na mas nakikita namin na may kahalagahan, O Diyos, ang lahat ng aming ginagawa kapag ito ay inaalay sa inyo, kapag ito ay aming ginagawa para sa inyong kaluwalhatian sa ilalim ng iyong paghahari. Salamat, Panginoon. Salamat din, O Diyos, na kami bilang isang simbahan ay patuloy niyong tinitipon, pinagkakaisa, kinikilusan, pinapangunahan, na maglingkod sa bawat isa, dalhin ng inyong pangalan, ng inyong mensahe, at kilalanin pa ng patuloy, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, sa pamamagitan ng aming paglakad ayon sa banal na Espiritu. O Diyos, patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming kilusan at palakasin sa aming pananampalataya, nang sa ganoon, Panginoon, mas makita pa namin na ang lahat ng aspeto ng aming buhay, na aming ginagawa, ay merong koneksyon, Panginoon, sa inyong misyon, sa inyong pagkilos. Hinihingi din po namin, Panginoon, ang patuloy na kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali, mga bagay, Panginoon, na nalilimutang gawin, sa mga panghihina namin, Panginoon, na imbis na gawin namin ang nararapat ay naduduwag kami, Panginoon. Nagpapadala sa takot at sa pagdududa imbis na magtiwala. Sa kabila ng lahat, Panginoon, kami nakakatiyak pa rin. Kami nakakasiguro na ang iyong kapatawaran para sa amin na nariyan. Dahil hindi po nakadepende ito, Panginoon, sa aming kahinaan
po sa aming kakayanan. Ito po ay nakadepende, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng iyong pag-ibig sa amin. Hinihiling din po namin patuloy, Panginoon, yung paggabay sa aming mga pamilya, lalo na sa umpisa ng taong ito, Panginoon. Marami po sa amin, O Diyos, na may mga pangangailangan, O Diyos. Mga kabigatan, Panginoon. Mga responsibilidad na nagiging matinding pagsubok, Panginoon, ang tuparin ng mga ito. Maging ang mga pagsasama, Panginoon, na may mga pumapagit ng gulo o hindi pagkakaunawaan o mga kasalanan, Panginoon, na hindi napapatawad o mga bagay na nagiging malabo dahil sa pinipiling hindi namin, Panginoon, ialay sa inyo at magpakumbaba. Panginoon, punuin niyo po ng pag-ibig ninyo at yung na inyong kaliwanagan, Panginoon, na aming mga pagmamahalan sa loob ng pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga anak, sa mga magkakapatid, sa mga magpipinsan, maging, Panginoon, sa aming mga kaibigan, mga kapitbahay. O Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa kahit anumang pagkakataon ay magningning ang inyong habag at pag-ibig sa amin. Na kung gaano niyo kami iniibig, pinatawad, at nagsakripisyo para sa amin at ibinaba ang iyong sarili sa pinakamababa, Panginoon. Matutunan din namin, Panginoon, itong gawin para sa aming mga mahal sa buhay at maging sa ibang mga tao, Panginoon. Diyos, may mga karamdaman din kami pinagdadaanan sa aming mga pamilya, mga membro na aming pamilya na mga may sakit. Lalo nitong mga nakaraan, Panginoon, hanggang sa ngayon, ay patuloy po, Panginoon, ng paggugulo sa amin, Panginoon, ng mga sakit. Mga trangkaso, mga ubot, sipon, sakit na hindi namin malaman. Maging yung mga malulubhang sakit, Panginoon, na matagal nang dala-dala ng iba sa amin. Ako, Panginoon, patuloy kayong maging panggagalingan ng aming kalakasan at kagalingan. At anuman ang mangyari, Panginoon, ay magtiwala kami na kayo ay mabuti. Na sa lahat ng nangyayari, Panginoon, ay kumikilos kayo para sa aming kabutihan bilang kami ng mga nagmamahal sa inyo. Patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain na aming mga pamilya. Ganoon din po, Diyos, ang aming patuloy na pag-iisa, pagsusulong ng iyong misyon, ng iyong mga utos sa amin bilang isang simbahan. Lord, magbubukas po kami ng bagong taon na puno ng mga plano na inialay din namin na sa inyo. Mga inaasam namin, Panginoon, na pag-usad ng aming mga ministries, mga pinapanalangin namin, Panginoon, na probisyon ninyo para sa aming pagkilos. O Diyos, maging aming inaasikaso, Panginoon, na paglipat ng titulo, Panginoon, ng ministry center. Nawa sa taong ito, Panginoon, ay mapangyari ito sa pagbibigay niyo po sa amin ng wisdom, ng kalakasan, ng probisyon sa paghahanda nito, Panginoon, at sa pag-aasikaso nito. Mga nararapat na tao, Panginoon, na gagabay sa amin, tutulong sa amin, at maging yung kung kakailanganin makipag-usap sa mga tao, Panginoon, na involved dito, naway tulungan niyo po kami, Panginoon. At hindi lang po sa pagiging masigasig dito, Panginoon, sa pagkilos, kundi paging sa pagtitiwala namin, Panginoon, na kayo ang aming gabay at kumikilos sa amin dito. Lord, maging ang aming mga tagapaglingkod na kumikilos ng patuloy, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming
pananambahan, ng aming mga ministries, na aming mga administrasyon, Panginoon, kahit sa mga nagtuturo at maging sa mga nanguhuna sa mga organisasyon, Lord. Empower them, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. And equip them, Panginoon, para sa patuloy pang pagkilos. Give them patience and wisdom and heart for the people, Panginoon, to serve and lead them. Na makilala pa ng patuloy si Jesus, ang magmahal, Panginoon, at maglingkod sa kapwa. Ganun kami, Panginoon, bilang isang simbahan ng aming panalangin, O Diyos. Lingkod kami sa inyo ng patuloy na may puso, Panginoon. Diyos, tinataas namin din ang aming bansa na marami ng patuloy, Panginoon, sa pagsalubong ng taon ay daladala pa rin ang mga problema ng mga nakaraan at maging ang mga bagong hamon na harapin ng aming bansa. O Diyos, gamitin niyo po ang aming mga naglilingkod, nangunguna sa mga ahensya, ang mga binigyan niyo po ng posisyon, Panginoon, mula SK hanggang barangay, hanggang LGU, hanggang provincial, hanggang national, Panginoon. Ang mga posisyon nila, Panginoon, nawa ay magamit para sa kaunlaran ng mga nahihirapan, para mapakinggan ang boses, Panginoon, ng mga nasa laylayan, pang maisulong, Panginoon, ang totoong kapakanan ng mamamayan. May pagtanggol ang karapatan, Panginoon, ng aming mga tao, Panginoon. Mangyayari lang din, Panginoon, ito kung kami din, Panginoon, na inyong mga anak ay maikip-isa, Panginoon. Magsusulong din ng inyong katotohanan, ng iyong hustisya, ng iyong kapayapaan, at ng iyong pagmamahal. Nawa ang aming presensya, Panginoon, sa aming mga komunidad, sa aming bansa, ay gaya ng ilaw at asin na magbibigay ng liwanag at ang kalusugan, kahalagahan sa aming paligid, O Diyos. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon, maging sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na dinidinig ninyo kami. Nawa, Panginoon, matinig namin kayo ng buo sa umagang ito. Maranasan din namin, Panginoon, ng pag-iibigan, ng fellowship ng aming kapatiran. At maging makibahagi din kami, Panginoon, sa tagumpay ng kapatiran at maging sa pagluluksa ng ibang kapatiran. Tinataas po namin maging ang aming kapatid, ang pamilya ng aming kapatid na si Kuya Tata, na nauna na, Panginoon. Ang mga nakarang araw, O Diyos, kinuha niyo siya, Panginoon. Aming panalangin, O Diyos, at aming pagtitiwala sa inyong kabutihan at justisya, Panginoon. Kung nasan man siya, Panginoon, O Diyos, aming inaasama-samay, kinilala niya kayo ng kanyang Panginoon. Ang iyong kaligtasan nawa, Panginoon, naranasan niya. Yun ang aming hope, Panginoon. Ang aming panalangin sa pamilya na naiwan, Panginoon, at mga kaibigan ng inyong aliw, ang inyong kalakasan, ang inyong kapayapaan, inyong presensya, manguna, Panginoon. Punuin niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon, ng inyong pagmamahal. Balutin niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon, na kahit sa pinagdadaanan nilang ito, kayo, Panginoon, ang kanilang kalakasan. Pasasalamatan ng gusto, Panginoon, dahil sa inyong pagkilos at kabutihan sa kanila. O Lord, maging sa lahat pa po ng nagdidiwang din ng kaarawan, ng anibersaryo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pagsasama. Patuloy niyo po, patuloy po nila kayo sanang kilalanin na Diyos ng kanilang mga buhay, pagsasama. Punuin niyo rin po ng pag-ibig at pagpapala ang kanilang mga buhay sa taong ito. O Diyos, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan sa umagang ito at kayo nawang maitaas. Salamat po sa inyong pagpapala, pangunguna at presensya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Salamat po sa
pagkilos ng Panginoon at hindi nyo rin pakikiisa sa panalangin at pag-aawitan. At napakaganda ng bungad ng ating mga pagpupuri. Ano po? Napakaganda ng last din na song, Living for Jesus. Isa yun sa mga paborito kong hymno. At natutuwa din ako na isa yun sa na pili ni Pastor Pong na awitin natin sa umagang ito dahil na tugmang-tugma po siya sa ating magiging tema para sa buong taon. Ano po? Kung natatandaan nyo po, ang taong 2023, ang tema po natin is The Way of Jesus, kung saan sinilip natin yung mga mahalagang bagay o katuruan ng Panginoong Jesus na siyang pinapahalagahan din dapat natin bilang mga tagasunod niya ng ating Panginoon. Ngayon naman po, sa pagpalit ng taon, ay mag-uumpisa tayo ng bagong tema. At ito po ating pinamagatang Living for the King. Kaya tugmang-tugma po ang awitan na Living for Jesus. Ano po, dahil hindi na lamang ito pagsilip at pagpapahalaga sa mga tinuro ni Jesus, kundi kung paano natin ito maisasama sa ating pamumuhay. Kung paano din tayo inuutusan ng Panginoong Jesus na mamuhay. Para sa Kanya, para sa Diyos, at para masunod ang mga kautusan na inilatag niya para sa atin, at magkaroon din ng katuparan ang Kanyang mga kalooban sa ating kalagitnaan bilang mga individual na Kristiyano at lalo na bilang isang komunidad, bilang isang simbahan, bilang isang katawan ni Kristo. At sa bawat buwan ay tututukan natin ng ilan sa mga bagay. Hindi man natin makukumpleto lahat dahil 12 months lang meron tayo. Pero ang ilan sa mga mapag-uusapan natin ang kagaya sa buwan na ito, ang una nating tatalakayin ay pagsamba o worship. Worship. Kasi napakaraming definisyon tungkol sa pagsamba. Meron akong isang nabasa na ang sabi niya, ang worship naman daw, Christian worship is faith, hope, love. It is declaring our faith, celebrating our hope, and expressing our love for the Lord. And of course, kapag dineclare natin ang ating pananampalataya, meron yung pananalita at pagkilos. At kapag ipinagdidiwang natin ang ating pag-asa ng Kanyang pagbabalik at ng Kanyang kabutihan, meron yung pagsasalita at pagkilos. At lalo na sa pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon, lalong-lalo na pagkilos. So worship is expressing our devotion for God in faith, hope, love, in both words and work, of course. And ang worship natin sa Panginoon ay talagang mag-uumapaw yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya lamang may mga pagkakataon when worship lacks intensity and does not only lack intensity, medyo parang blurry. Parang hindi high ang resolution. Or hindi ito resolution na pang New Year, kundi yung parang hindi ka nakasalamin, nagtanggal ka ng salamin. Everything seems blurry pagdating sa pagkilala natin sa Panginoon. Let me give you an example. When sometimes yung pagsimba ay nagiging routine na lamang. So kapag inaasa natin sa routine, parang maintenance na lang, nagme-maintain na lang tayo ng pananambahan bilang isang simbahan at tayo, nagme-maintain lang tayo ng ating pagiging Kristiyano. Ang worst pa nun baka naiuwi kaya tayo iniibig ng Diyos dahil faithful tayo sa routine, Yun ang pinakamalala pa dun, Parang naiisip natin na kaya tayo iniibig ng Diyos dahil sa ating kakayanan na nagawin nito. Routine. Yung iba naman,
sa ibang pagkakataon ay maghahanap ng mga bagong bagay. Fresh start, fresh ways. And sometimes, yung mga bagong bagay ay mag-fade din over time. Actually, hindi lang sometimes. Talagang, hindi yun necessarily masama. Pero hindi bago palagi ang isang bagay, ang isang gawain, ang isang pangyayari. And kapag ang isang bagay, isang pangyayari ay nandyan, punong-puno ng emosyon, may intensity ng ating excitement. Bagamat pagdating sa ilang araw, linggo, buwan, panahon, ay mawawala din. Ganon ang minsan mga pangyayari sa loob ng simbahan o ginagawa natin bilang mga Kristiyano. So, wala talaga yun sa dalawang bagay na either mag-routine ka lang or mag-fresh start. Ako personally, I love new things. I love fresh starts. And I fail a lot sa routines. Pero meron naman ila sa atin na ang strength ay routines. Pero sometimes, routines can become tradition, na ang tradition can become sanctified. I mean, at least tayo, na parang para sa atin yun yung banal. Na kapag inalis mo yun, hindi pwede. Ginagawa na natin yun. And come to think of it, si Jesus Christ madalas na-accuse of doing that when He was breaking tradition. And there was even a time na siya mismo, nirebuke niya ang mga tao for their tradition. He said, "These people honor me with their lips." Actually, he was quoting Isaiah, and Isaiah was quoting God na sinasamba daw siya ng mga tao, but their hearts are far from me because their teachings, ang mga katuruan nila ay yung mga tradisyon. As if yun ang katuruan ng Diyos. So ingat din tayo sa ganun, na minsan yung mga tradisyon natin ay para bang napapabanal natin. And kapag yun ang itinaas natin. Kaya sometimes may pagka-doubtful din ako sa mga structure, And sometimes naman, kailangan talaga natin ng structure. Kailangan natin ng routine. Kailangan natin ng tradition. For example, give me just ample of time to expound on these matters. For example, 7 last words of Jesus. It's not even biblical in the strictest sense. Why? Biblical yung mga ginagamit natin na passages, but Jesus did not teach us to celebrate 7 exactly last words. And in fact, wala namang 7 last words talaga kasi marami namang sinabi si Jesus. We just pinik na lang natin from the 4 Gospels yung mga binanggit ni Jesus Christ. But technically, if you interview Matthew personally, Mark personally, Luke personally, John, wala silang 7 na binabanggit. It's just that hinighlight nila yung mga mahalaga sa kanilang tema, sa kanilang purpose. And it's not even in the Bible to celebrate Holy Week on that very moment, Thursday or Friday, then 7 last words. Ang tanong, Kuya Kit, masama ba siya? Hindi. Dapat ba itigil natin siya? Hindi. Pero dapat ba hindi natin gawan ng mga twist at ng bagong angulo sa pag-celebrate to? Hindi rin. Pwede rin. When I was in a meeting last Friday sa mga kapwa kong pastor sa Norma, yung mga execom, sabi ko, ang 7 last words is a tradition, but it is a good one. Why? At that very moment, Christians and even non-Christians are finding ways to reflect, to think of how Jesus loves us and how to respond to that love or to find meaning sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. And without that tradition, kapag bukas ka ng TV, mayroong mga nagpipreach 7 last words. At kapag pupunta ka ng simbahan, mayroong mga kaganapang ganon. As a Filipino, mahihirapan ka makakahanap ng meaning. Na somehow alternative pa nga sa mas unbiblical na mga ginagawa sa labas.
na pagpapasakit at kung ano-anong sakripisyo. Ano? So, what I'm trying to say, mga kapatid, is when we can't find the meaning between fresh starts and tradition, somehow our devotion for Jesus, our songs that we sing, nawawalan siya ng meaning. And it's either nasa routine na lang tayo, nasa stuck, or nagiging anxious tayo sa kakahanap ng mga gimmick, ng mga fresh start, ng mga bagong gawain, style, strategy, marketing strategy para ma-pump up tayo, para ma-excite tayo. So this morning, I will be reading a story from the last chapter of Luke. That's a long story siya, pero somehow, I will just point on one thing na about worship pa rin. Anya ako po kayong tumayo, mga kapatid, sa pagbibigay ng galang at reverence sa salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. Babasahin ko po ang Luke chapter 24 verses 13 to 35. Luke 24, 13 to 35. Ito po yung pagkakataon nung namatay na si Jesus. At actually, nabuhay na siyang magmuli. Pero, hindi pa alam ng mga disipulo. Well, sa kwento ni Luca, nakita na siya ng ilang mga kababaihan. Pero dito sa 24, 13 to 35, nagluluksa pa ang lahat ng mga disipulo ni Jesus sa kanyang pagkamatay. At ito ang isa sa mga pangyayari palabas ng Jerusalem kung saan ipinako si Jesus. Babasahin ko po mula sa New International Version, Luke 24, 13 to 35. Now, that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. So medyo malayo-layo yung lakad ito, ano? And for them, it could take a day or 2. Dahil di naman ganun kadali, ang maglakbay. And naglalakad lang to. And maraming dangers in the road dahil hindi mo dapat ituloy-tuloy ng lakad ito. At paliko-liko din ito because Jerusalem is a high place. And they were, verse 14, they were talking with each other about everything that had happened. Pinag-usapan nila, grabe, namatay ang ating inaakalang Misaya. No? Verse 15, as they talked and discussed these things with each other, dahil normal lang naman na pag naglalakad kayo sa kalsada, marami pang ibang tao na naglalakad. Because that's their way. No? Kung ang traffic sa atin ngayon ay mga sasakyan at mga e-bike, ang traffic sa kanila noon ay mga hayop na pwedeng sakyan at mga tao naglalakad. So these two were walking, sabi dito, and Jesus himself came up and walked along with them. Biglang naglalakad din sa kanila si Jesus. But they were kept from recognizing him. Hindi nila nakilala si Jesus. Remember, this Jesus is meron na siyang glorified body after the resurrection. And pagdating sa kwento ni John, sa Gospel of John, itong sino nga itong babae na Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, hindi niya nakilala din si Jesus. He even thought na ito ay isang ibang tao. Pero nung na-recognize siya, she tried to hug Jesus. So there's this miraculous aspect sa pagkatao ni Jesus na hindi mo siya agad-agad makilala when he was resurrected. So that is happening. So hindi nila nakilala si Jesus. And Jesus, verse 17, he asked them, what are you discussing together as you walk along? And they stood still, their face downcast. Bagsak, malungkot sila. Kaya tanong sila kung anong pinag-usapan nila. And then, verse 18, one of them named Cleopas, studies say na si Cleopas at Mary daw itong dalawang to. At they say na mag-asawa ito because that's the usual na mag-asawa naglalakad alone. And tinanong ni Cleopas si Jesus, are you only a visitor to Jerusalem but ignorante ka
and do not know the things that have happened here in these days. Ngayon ka lang ba galing sa Jerusalem o pumunta ng Jerusalem na di mo nabalitaan yung mga pangyayari? Di ka ba nanonood ng TV? Verse 19. What things? Asked Jesus. And then, sagot ng mag-asawa or ng dalawang disciple, about Jesus of Nazareth. They replied, He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Sobrang makapangyarihan at galing ng taong to. But, verse 20, the chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death. And they crucified him. But we had hope that he was the one, Messiah, that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. So wala ng pag-asa. Verse 22, in addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but they didn't find his body. Isa pa to sa pinag-aalala nila. Namatay na nga, nawala pa yung katawan. So wala pa silang idea sa resurrection. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Pero hindi sila naniniwala kasi malungkot sila. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said. But him they did not see. So malungkot sila. May nakwentuhan sila na wala na yung katawan, na may nagsasabi na buhay pa siya, buhay na siya, or buhay na ulit siya. Pero those are all blurry. Those are all muddled na mga ideas. Then sa verse 25, sabi ni Jesus, He said to them, How foolish you are, and how slow of heart to believe all the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory? So verse 27 to 32, ito yung focus natin. And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if He were going far away, or farther. But they urged Him strongly, Stay with us, for it is nearly evening. Baka delikado. And allow mo muna kami maging hospitable sa iyo. Stay with us. So, the day is almost over. So, He went in to stay with them. Then, their eyes were opened. Their eyes were opened. Of course, hindi literally dahil bukas naman talaga mata nila. But something in them was opened and they recognized Jesus. Their eyes were open and they recognized Him, and He, si Jesus, disappeared from their sight. And they asked each other, so verse 32, Were not our hearts burning? Burning. Cardia kayo, ang Grego ng hearts burning, within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us. Hindi ba punong-puno tayo ng intense emotions, an intense affection and devotion dito sa taong to? Nung kahit hindi pa natin siya kilala, nung nagkukwento siya, nung itinuturo niya sa atin ang Biblia. And then sa verse 33, they got up and returned at once to Jerusalem, where they found the 11 and those with them assembled together and saying, It is true, the Lord has risen and appeared to Simon. And then the two told what had happened on the way. And there's this another focus, and how Jesus was recognized by them when He broke the bread. Nung kumakain sila, Jesus broke the bread and their eyes were opened. And that is the word of the Lord. Makakaupo na tayo mga kapatid. Ang haba ng kwento, but there are a lot of things na nangyayari dito. In fact, I will be talking about this passage for at least 2 more times this month. Dahil magtuturo ako about Bible Week sa CBAP Norma Pastors and Leaders. On January 15 and sa January 28, invite ako ni Pastor George De Ramos to speak sa CCBC about the Bible itself. So, ito rin ang aking passage.
Pero ang focus ko dito is yung, di ba ang sabi ko kanina, may mga times na ang worship natin is blurry and bored. Blurry dahil parang walang bagong mga pangyayari and everything is just in the background. Parang si Jesus, familiar, and then no. And then, bored kasi routines. It's not the case dito sa dalawang to, pero may iba silang nararanasan. Yung dalawang to, they're more occupied with sadness, depression, and disappointment for what they hope for, who they hope for na maging Messiah, na maging tagapagtanggol, tagapagligtas ng Israel ay pinatay. Walang kalaban-laban. At umasa na sila. In fact, iniwan na nila ang kanilang mga ginagawa. They were following Jesus up to Jerusalem. And then, nothing. He died. So, when Jesus was with them, when Jesus was talking to them, something happened. What made their hearts become full of excitement and their eyes to fully recognize Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Anong nangyari? Of course, gaya ng sinabi ko kanina, there's something miraculous sa nangyari kay Jesus. Of course, miraculous yun talaga yung resurrection. Pero yung mismong aura ni Jesus as a resurrected body, as a resurrected man, according to the Bible, is hardly recognizable. Hindi siya halos makilala agad. In fact, pag nakita mo pa nga siya, pagdududahan mo pa siya, kaya kailangan pa niya kumbinsin yung mga disipulo niya. Yes, that's miraculous. But there's something that Jesus did na it's outside our definition of miracle. Na biglang ang puso ng dalawang to ay naging punong-puno ng debosyon, ng pagkamangha, ng affection sa taong nakausap nila. And then may ginawa si Jesus na biglang na-recognize ng dalawang to. Teka, ito yung ginagawa ng Panginoon. At yung ginawa niya, parang ginagawa natin araw-araw. Napaka-mundane, napaka-simple, pero napaka-meaningful dahil may meaning ito sa ginagawa ni Jesus. Bakit nga ba? And then, dahil makikita natin ito, sana makita din natin how we can also have that kind of burning heart to worship Jesus and opened eyes to recognize who Jesus truly is. Lalong-lalo na hindi naman natin siya nakikita. Actually, mas okay pa nga tayo kasi dalawang to, nakasama nila pero hindi lang na-recognize. But what made their hearts full of affection, intense emotion, and devotion, and their eyes open to recognize who Jesus truly is? Well, ang una is that Jesus explained to them the Bible. Jesus' explanation about how the scriptures talk about Him made His disciples full of excitement. Anong ginawa ni Jesus sa kanila? Sabi ni Jesus, hindi ba kayo? Ang baba naman ng pananampalataya ninyo, meaning kasama na din yung understanding ninyo, pati yung faithfulness ninyo na panindigan ang tinuturo ng Biblia. Nakasama sa kwento, sa magiging kwento o buhay o tutuparin ng Mesaya ang ipapadala ng Diyos ay ang pagkamatay din niya. At kung hindi kayo naniniwala, eto, pakinggan niyong muli ang kwento
Sabi dito, beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Now, may ibang mga Kristiyano na ang tingin nila dito is, tinuturo si Jesus sa buong Biblia. That's true. Pero ang ibig nila sabihin dito is, hahanapin nila si Jesus sa bawat verse ng Old Testament. Simply, that cannot happen kasi wala pa naman yung person na yan. But the hope of the Messiah was there even from Genesis first page. What Jesus is trying to say is the hope of Israel, the Messiah, ay ina-anticipate na, kinikwento na, inuumpisahan na ang kanyang pagkatao, ang kanyang identity mula pa man sa Genesis hanggang sa mga prophets. In fact, pag umusod ka pa dito sa baba sa pangalawang kwento ng Luke chapter 24, hindi na lang Moses and all the prophets, kundi pati yung writings. Kasama na dyan yung Psalms and everything sa Old Testament. What Jesus is trying to say is that the Bible is one big story. And to understand kung anong nangyayari sa bida ng kwentong ito, kailangan mong intindihin mula ang background nito, yung development ng kwento hanggang sa dumating yung bida, at ma-realize mo na lahat ng nangyari sa umpisa mula Genesis ay may kinalaman sa bidang dumating, sa Mesayang dumating. At isa sa tinuturo ng lahat ng yon ay ang pagiging Mesaya ni Jesus ay mauuwi sa kanyang pagkamatay. Kasi in fact, when you read the Old Testament, wala ka namang mababasa directly that Jesus will live and then Jesus will die. Walang ganun. Pero ang sinasabi ng kabuuan ng Old Testament, that the hope of Israel and even the hope of all mankind will save God's people, but something bad will happen to him. Ano ang sinabi sa Genesis chapter 3? The son of the woman will crush the head of the snake, but while doing that, the snake will bite him. Fast forward to Isaiah, pagkatapos yung i-prophesy yung new heavens and new earth, yung mga mangyayari, yung hope ng Israel, that then eventually, sabi niya, this servant, the servant of Yahweh, he will be pierced. He will die. And by his wounds, healed. In the process of saving, the Messiah will die. So, binalikan lahat ni Jesus yun sa kanya. How I wish nandun ako sa usapang yun. Kasi I would love to understand how Jesus will tell the whole Bible. Diba? But there's a way for us to do that now, syempre sa ibang mga pagkakataon. And that's isa yun sa mga passion ko, to understand the whole story of the Bible that focuses on Jesus. But mga kapatid, ito yun. Ito ang pumuno sa puso ng dalawang disipulong to, ng intense na emosyon, ng intense na affection, ng intense na devotion sa taong nakausap nila. Intense na pagsamba. Dahil kinwentuhan sila ng totoong kwento ng Biblia na nakatuon at magtatapos at matutupad sa pagkatao ni Jesus. Kaya ang sabi nila sa verse 32, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Kailan kayo huling nagbasa ng Biblia, yung puso ninyo talagang nag-uumapaw sa affection sa Panginoon? That's what happened sa dalawang to.
when they listened to the Bible study ni Jesus Christ, their hearts were full. Their hearts were burning. Actually, try ko aralin yung phrase na to na cardia kayo. Actually, interesting kasi para sa aming mga Bisaya, ang kayo is apoy. So, ang Greek ng burn is kayo. Interesting. Pero, gusto kong aralin sana, malaman sana kung ano ba talaga exact na definition. Hindi literal, kundi yung metaphorical na meaning ng hearts burning sa mga Griego sa panahon nila Jesus. Kasi sa atin, pwedeng heartburn na nararanasan natin tuwing Pasko at New Year sa dami ng kinakain natin. Or pwede ring burning with passion, di ba? Yung sinasabi natin sa Tagalog, lalo sa Tagalog, nag-uumapoy. Nag-aalab ang puso. Alab ng puso. And I couldn't find any meaning kung ano talaga ibig sabihin nito. Pero dahil sa konteksto, masasabi natin na hindi nalalayo ang ibig sabihin ng metaphor na ito. To have hearts burning with passion, with desire para sa kausap nila or sa kinikwento ng kausap nila na siya naman talaga. In short, mga kapatid, nag-aalab ang puso ng dalawang ito nung nakapakinig sila ng totoong kwento ni Jesus sa Biblia. We can all sing, fire fall down, fire, our hearts burn with fire, sing, pero kung wala tayong napapakinggang kwento ng Biblia, ng katotohanan ng kwento ni Jesus, I think that's not the same passion that's burning. I think that's not the kind of worship that God wants us to have for Jesus. Kung hindi naman ito response sa totoong pagkatao ni Jesus. Because worshiping Jesus is worshiping Him for who He is. And that's what Jesus did. Pinakilala niya ang kanyang sarili pa ng lalo. More than yung mga kwento na nangyari nung buhay pa si Jesus. At ito sinabi ni Jesus, sige, backtrack tayo. Mula Old Testament, pag-usapan natin. Actually, hindi backtrack sa kanila kasi sa kanila, yun yung Biblia nila. Yung Old Testament. That's not old to them. That's their scriptures. So because of studying and meditating on the scripture, their hearts were burning with fire. That's the worship they had at that very moment. Because of this. Not because of may mga umiilaw-ilaw at tayo na't magsamba, maging excited tayo sa pagsamba. May mga umuusok-usok, mga kapatid. It's a super emotional Sunday. Let's blast our hearts off. What? No, it's not. Yung pumuno at nagpaalab ng puso ng disipulo ni Jesus ay ang pagbubukas ng salita ng Diyos at pagpapakilala kung sino si Jesus. That's it. That's it. Another thing, nung mas nakilala talaga nila si Jesus, sabi doon, their eyes were open and they recognized who Jesus is. Ano yun, mga kapatid? Jesus' familiar actions reveal this identity to the disciples. Of course, there's a miraculous thing that's happened. Of course, pagkilos ng Diyos. At palagi naman pagkilos ng Diyos. At sabi pa nga ni Jesus sa panalangin niya, salamat Ama na ipinakilala mo ako at ang bagay na ito sa mga taong to. And then nung na-recognize ni Peter at ang mga disciples that Jesus was the Christ, sabi ni Jesus, hindi yan malalaman ng tao lang, yan ay pinakilala sa iyo ng Ama sa langit. Pero syempre, gagamit ang Diyos at si Jesus na mga pangyayari
para mapangyari ang miracle na yan. The same way na kailangan ipanganak si Jesus in the human way possible, most human way possible. In the same way na kailangan i-baptize si Jesus at mangyari yung miraculous na pagsalta ng Diyos at pagbaba ng dove in that human ritual. Hindi pwedeng lang, di ba? God doesn't work that way. He always works through our culture, our norms, our actions, our human language. In fact, the Bible is human language. And in this very moment, paano nagpakilala si Jesus? Paano nagpakilala si Jesus? He ate with them, drank with them, and broke bread with them. At ang sabi dito sa dulo, how Jesus was recognized by them when He broke the bread. Mga kapatid, kumain lang sila. Nakilala nila si Jesus. Umupo lang kasama nila, uminom ng tubig o ng wine, at nag-usap-usap, at nagbahagian ng tinapay. At nakilala nila si Jesus. Ano ibig sabihin nito? These disciples know Jesus, even the mga mundane na mga bagay or yung mga practices ni Jesus Christ, yung mga itinuro ni Jesus Christ. In fact, bago siya namatay, the last thing that He did was broke bread with them. But not dito kasi hindi naman to kasama sa 12. Pero yung mga kwento-kwento nila na, bago namatay si Jesus, He broke bread with them. Surely alam na nila yon. And hindi lang naman sa isang beses yon. Kahit yung mga miracles ni Jesus Christ involves bread, distributing bread, eating with them. And in fact, after nito, part ng pananambahan ng mga disipulo sa Acts chapter 2, breaking of bread. Like this. Yung ceremony na to, and of course, yung mismong kakain talaga sila magkakasama. Dahil yun naman ang ginawa ni Jesus. That's why we're trying to introduce yung love fellowship, na i-reschedule natin sa third Sunday dahil yun din yung kick-off meeting ng board ng leadership. Pero, what I'm trying to say, mga kapatid, kanina, there's a fresh look sa Biblia. Kasi hindi nila alam kung paano interpret ang Biblia na si Jesus ang katuparan eh. So nag-Bible study sila and now they have a fresh, new look, new understanding of the Bible that they have. Ito pala yan talaga, ito pala yung kinikwento. Ganito pala dapat ang Messiah. At Jesus, ikaw pala talaga ang Messiah na kinikwento ng Bibliang to. That's fresh. But then there's the familiar. What's familiar? Anong familiar sa kanila? Anong routine na naaalala nila? Ano yung madalas nilang naaalala na paulit-ulit nung kasama nila si Jesus? Maglakad, umupo, magkwentuhan, mag-aral ng salita ng Diyos, at kumain. When they realized that this is what Jesus did to us when He was still, or before He was killed. Kaya, na-realize ko na hindi lang yung mismong pag-aaral at pag-meditate ng scripture. Which is, I'm all for that. That's my passion. It's a big thing. But dapat familiar din tayo. Hindi lang sa kwento ni Jesus, kundi sa kanyang mga pinapahalagang mga bagay. Sa kanyang mga ginagawa. Siyempre, it's also meta pa rin siya dahil babalik pa rin tayo kung saan natin malalaman yun. Pupunta pa rin tayo sa Biblia para malaman natin yun. But yung principle is that, kilala mo ba si Jesus? Kahit yung mga akala natin wala masyadong meaning na ginagawa niya, but He has a lot of meaning na binigay. Yung kakain, yung makikipagkwentuhan in a community, to eat with them, to travel with them. That's who Jesus is.
Pamilyar na pamilyar. And that's why nabuksan ang isip nila. Nabuksan ang isip at mata nila. No, mga kapatid, to worship Jesus with burning passion and faithful adoration dahil mas naikilala natin siya. One, we must understand who Jesus truly is according to the story of the Bible. That the Bible can be read by many times. Maraming nadidisappoint kasi pwede mo naman daw i-interpret siya ng kahit anong way. Pwede naman siya hanapan ng meaning ng kahit anong way. Pero that's if kapag trinato mo ang Biblia na parang sabog-sabog lang siya na kwento. But for Jesus, it's a one whole story that talks about Him. Ang objective ng pag-aaral ng salita ng Diyos is that we will truly know who Jesus is. Ano yung kinikwento about Him mula sa Old Testament na pagtatagumpayan, magkakaroon ng katuparan at katapusan sa New Testament. About Jesus. I-emphasize na pa yan sa kasunod pa na story nung kasama na niya yung lahat ng mga disciples. And even give them the commission to be witnesses based sa kwento ng Biblia about Him. How do we study the Bible, mga kapatid? Do we just memorize verses na parang gagawin nating bala kapag meron tayong mga unexpected na mga pangyayari? Or we treat the Bible as a sacred story of our Lord and King and Savior Jesus? And by doing so, we will truly know Him. Nung bago pa lang kayong mag-asawa, in fact, bago pa lang kayo mag-boyfriend, girlfriend, para sa mga may asawa na dito, at para sa mga may boyfriend, girlfriend dito, huwag nyo na munang masyadong dibdibin kung wala kang boyfriend or girlfriend ngayon. Hindi yun yung point. Ang point is, when you go to your spouses or girlfriends or boyfriend's house, at kakausapin mo yung nanay, sabi mo yung tatay o mga kapatid o kung sino man mga kaibigan sa paligid, anong itatanong mo sa kanila? You will always ask about your partner. Paano siya nung bata pa siya? Ano po yung naging plano nyo bilang pamilya kung bakit ganito ang naging story ng buhay ng boyfriend ko, ng girlfriend ko? Ito, medyo nawawala na ito sa ating mga Pilipino sa buong mundo. Pero, yung dating mga panahon, pagpupunta ka sa bahay, kapag may inaantay ka pa, hiniluto pa yung pagkain, o may binibili pa yung iba, ano yung pwede mong buksan na nakadisplay o nakapatong sa mga table o sa ilalim ng table? Mga albums. And in the albums, you will go through at somehow sa mga pictures ng mga luma na hindi ngumingiti dahil hindi pwedeng, hindi seryoso dahil tipid ang film at mahal ang magpa-picture ng time na yon. Bilang mangyari, talaga kailangan nakaposisyon kang ganun. Pero as you go through, naiintindihan mo somehow yung kwento ng taong mahal mo. Ay, nung bata pala siya, nagsiselebrate pala siya ng birthday niya. Kahit bungi-bungi siya, kumakain siya ng pansit. No? He had a happy childhood. Ay, yung girlfriend ko, grabe, ang dami pala niyang kaibigan, kaya pala siya ganito pala siya ngayon. Ano? So as you go through the story of your partner, you get to know him more. And if our goal is to know Jesus more, we go through the whole pictures, images and stories and illustrations and prophecies and writings and poems and songs that point to Jesus. And we will better understand who Jesus is. Dahil yun ang ginawa ni Jesus sa 2 disipulo and then kina Pedro at sa lahat ng disipulo niya later on sa story. That's my passion, to understand the story of the Bible, to know who Jesus is according to these pages. At hindi lang yun dito. Dahil bababa yun sa pag-aalab ng puso na siyang mag-sustain sa atin sa ministry. Kung hindi nangyari itong meet-up na to, malamang tatalikod na itong mga disipulo na to. Kung hindi ikukwento ni Jesus ang kwento ng Biblia, hindi makukumbinsi ang mga disipulo.
Because Luke emphasized this, it's important. Two stories telling two things. Jesus explained the whole Bible about Him. So mga kapatid, we must understand who Jesus truly is according to the story of the Bible. And then pangalawa, syempre, we must recognize who Jesus truly is according to His actions. Syempre kapag inaaral din natin sa salita ng Diyos at nakikinig din tayo napag-uusapan din natin bilang simbahan, nalalaman natin yung mga pamilyar na mga kilos ni Jesus. Ano ba yung mga pamilyar na kinilos ni Jesus? Papakasarap ba siya sa buhay? Kumakain ba siya sa kasama ang mga mayayaman ng mga tao? Ano? Nagmamanipulate ba siya ng mga tao? Ano? Iniiwasan niya ba yung mga nangangailangan? Iniiwasan niya ba yung mga may sakit? Iniiwasan niya ba ang mga mahihirap? Iniiwasan niyo ba ngayong mga makasalanan na posible makasakit sa'yo or malamangan ka or iisahan ka lang? Iiwasan niyo ba yung pag-usapan yung mga controversial na mga bagay? Hindi mo ba i-confront yung mga religious leaders and even political leaders? Those are the things na ginawa ni Jesus. If you're familiar with Jesus, you would know His actions. And the familiar actions na meron tayo dapat is that na dapat nating sineselebrate. The breaking of the bread. The routines. Yung imbitasyon na maging komunidad tayo. Yung imbitasyon na magsama-sama tayo. Na manalangin tayo. Those are the practices na tinuro ni Jesus, mga patterns na nakita din natin mula sa pahina ng Skriptura na ginawa ni Jesus. If you're familiar, hindi natin masasabi na, pag nangyayari na yung mga bagay sa paligid natin, hindi natin ma-recognize na kumikilos ang Diyos na nandyan si Jesus. Kasi hindi tayo familiar. May pagkakataon na para maglingkod, hindi mo napansin dahil hindi ka familiar sa mga mahalagang bagay kay Jesus. May mga usapin na dapat kasama ka sa pag-usap, mga mahalagang bagay na nangyari sa bansa, pero wala kang pake dahil akala mo wala rin pake si Jesus. Mga bagay sa mundo. Nakala mo hindi nadudurog ang puso ni Jesus, pero nadudurog ang puso ng Diyos. Pero ikaw, wala lang sa'yo dahil hindi mo alam. Hindi mo alam na mahalaga yun para kay Jesus. Mga nangangailangan na kapatiran sa paligid natin na hindi natin napapansin. Dahil hindi natin naaalala yung sinasabi ni Jesus na tayo mag-serve because the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So if we are familiar with Jesus, we will be burning with desire to worship Him, to recognize Him for who He truly is and what He has done. Because yan naman ang worship to worship Him for who He is and what He's done. So mga kapatid, what do we do? Well, una-una, we get to work with our study and meditation of the Bible to familiarize ourselves with the whole story of the Bible and then the life of Jesus. From old to the new, para malaman natin yung buong kwento and then mag-focus kay Jesus para malaman natin yung mismong si Jesus sa Gospels. Get to work with our study and meditation. Yes, magaganda nga ang opportunity na to, time na to have fresh starts of reading the Bible. Pero sana yung fresh starts, i-anchor natin sa routine, sa tradisyon ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag lang pag New Year, parang pag-gym lang yan at pagda-diet, pagbabasa ako ng Biblia. Pagdating ng February or ng March, medyo, So, let's devote ourselves. Especially, magandang paalala din ngayon, yung buwan na to, di ba? Nandito ngayon yung Bible Week, sa katapusan ng January. Magandang opportunity sa ating mga Pinoy to grab that opportunity, to have that fresh start of relationship with the Bible, of understanding and studying and meditating on the story of Jesus. Then focus on Jesus. What are His priorities? What are His practices? Ano ba mga pinaprioritize ni Jesus? Diba? Pag nag-ministry siya, ano mga priority?
Sa pamilya, anong priority ni Jesus? Sa relationship, anong priority ni Jesus? Sa mission, anong priority? At ano yung mga practices? Ano? Ano yung mga practices? Like, ano ba yung mga practice niya pagdating sa pera? Ano bang practice niya pagdating sa pakikitungo sa mga tao? Ano bang practice niya pagdating sa words? Ano bang practice niya pagdating sa yung mga tao, kung anong pangangailangan nila? Yung practice ni Jesus is like, when it's healing, He gives healing. When it's hunger, He feeds them. When they needed touch, He touched them. When they needed embrace, He embraced them. Kung kailangan lawayan yung mata, nilawayan niya. It happened, di ba? Kung kailangan niyang gumawa ng mga human actions to communicate His love for people, His service for people, He would, He did. He did. So, mag-focus tayo dun, mga kapatid. We have a lot of opportunities to do that. And mababanggit natin yan sa mga susunod pa na mga linggo at buwan habang itatakil natin yung lifestyle ni Jesus so that we can also imitate as we live for Him, for Jesus, for our King. And then, go worship Him with burning hearts and eyes as you go and live for Him. Itong mga disciples, after nilang makwentuhan at nag-aalab ang puso nila, they didn't stop. With just simply being awed. Ang galing naman ni Jesus. Talaga napaka-glorious. I worship you, Lord. Dito na lang tayo sa kwarto, sa loob ng 4 na sulok. And we will just sing songs for you. Hindi ganoon eh. Anong ginawa nila sa pag-aalab ng puso? Kapag nagsindi ka ng apoy, mamamatay ba yun o hindi? Mamamatay. What will you do? You will light the candle. And then, another candle will light the candle. You pass it on, you serve. To continue on the fire, you must work. Worship that leads to work will be sustained. Hindi lang palaging high emotions, Because there will be times when death, when suffering, when pain will come alongside us. And if we truly understand Jesus, our worship will be sustained and we will go and live for Him while worshiping with burning hearts and eyes open. So mga kapatid, parang ganito lang naman yan. As I end this message, it's a steady dose of old and new things. A steady dose of familiar and fresh things. We will gain more fresh things as we understand the Bible. And we will gain more familiar things from Jesus as we go on living as a church, serving together, knowing God, worshiping Him, serving and loving one another. I'm even happy for myself na nare-reconcile ko yung familiar and the fresh, the traditions and the new things. Kasi mahalaga rin naman yung mga bagay na nakakasanayan na natin. And yung mga nakakasanayan natin brings us back to where we started and guides us along the way. Even ang faith natin, the faith that we have, the doctrines that we have, those are not invented stuff. Na kapag nagtayo tayo ng Bliss Christian Fellowship Church, kalimutan na natin ang doctrines ng mga nakaraan, mag-invento tayo ng mga bagong doktrina dahil to heck with those new traditional things. But no. The Lord works throughout history. The Lord works through stories. The Lord worked through the traditions na naipasa-pasa. The Lord worked from Genesis to the Revelation through the cultures of men, through the practices of men. So kahit yung mga practices na pananambahan, mga gathering, yung mga prayers, even yung mga ginagawa natin to have a steady dose of
familiar things are important, mga kapatid. So this new year, mahalaga din na alalahanin natin yung mga old things. Yung mga ginagawa na natin na madalas na nakaayon naman sa ginagawa ni Jesus. Para palagi tayong on the lookout na parang itong nangyayari sa paligid, hindi ito makadiyos. Nadidistinguish natin yung kalooban ng Diyos even because of the familiar things that we do. And yung kalooban ng Diyos, yung kalooban at mga katuruan ni Jesus, hindi na yung mga bago sa atin, di ba? Those are here, being taught to us for like forever, ever since. Paulit-ulit na natin mga preachings. Isa sa mga challenges namin, mga preachers, is kapag may topic na babalikan na naman yung same passages na preach namin before. But then again, I look to Peter who say na I will always remind you of these things. So it's not wrong to go back to the things of God over and over and over again para ma-familiarize pa tayo at magabayan tayo as we course through the development of history of man and even sa ating progress ng ating buhay. Mga kabataan, the old things are not always wrong. Most of the times, the old things are what guides us along the way. Mga matatanda, mga adults, the fresh and new things are not always wrong then. The Lord works in the cliche na mysterious ways, but I would say that the Spirit works in fresh new ways. Actually, isa nga yan sa mga nangyayari dapat sa atin as the Spirit pours out His movement to seek for the hope of God in new things. So, hindi rin necessarily mga bagong pangyayari ay masama. And with the guidance of the old things, the familiar ways and teachings of Jesus, we will navigate this world in this new year as we worship the Lord with burning hearts because of the scriptures and open eyes because of how we know Jesus Christ. So, mga kapatid, nawa, yun ang ating patuloy na aaralin, i-meditate, ipapractice, pagtutuunan ng pansin, ng debosyon sa ating pagpapatuloy ng paglilingkod at pananambahan sa taong ito. And so we will move on to one of the familiar things na binigay sa atin ni Jesus. The familiar that will open our eyes, that will burn our hearts with love for God because of the sacrifice of Jesus. It's familiar, it's routine, ceremonial, ritual, traditional, say what you say. But it will always give us fresh strength, fresh reminder of God's love through Jesus Christ. And to start the year, mga kapatid, we break the bread and remember the goodness of God through Jesus through this. And kung kayo ay nauuhaw sa Panginoon, nauuhaw ng kanyang kapatawaran, ng kanyang presensya, ng kanyang pangunguna sa buhay, nananampalataya sa kanya ng lubos, nagpapasailalim sa kanyang paghahari, kapatid, tayo na't kumain. Kung ikaw man, kapatid, ay hindi pa nakakatiyak sa kung anong mga pangyayaring ito, no burning hearts, no eyes open for Jesus, I invite you to speak with me privately or what, or with our leaders, kung sino man, to hear about Jesus Christ and how He offered His life for us, for the hope of mankind, for our faith to grow,